Maagang dumating si Sarah sa maliit na cafe sa kanto. Hindi naman ito ganoon kaganda o kaayos. Medyo luma na ang mesa at may ilang bahagi na tila hindi nalilinis ng maayos. Pero doon nila napagkasundo ang magkita ni Tina dahil malapit lang ito sa pinagtatrabahuhan nito. Nagtatrabaho si Tina sa isang kilalang beauty salon sa Makati bilang isang manikurista. 2 taon na ang nakalipas nang ipakilala si Tina kay Sarah ng isa nilang kaibigan. Ayon sa kaibigan nila, mabait daw si Tina at marunong umintindi sa gusto ng mga kliyente. At totoo nga iyon, hindi nagtagal, naging malapit ang dalawa. Sa tuwing nagpapamanicure si Sarah, hindi lang kuko ang inaasikaso ni Tina, pati na rin ang kanilang mga kwentuhan. Nagbabahagi sila ng mga pangarap, mga plano sa buhay, mga problema, at kung minsan pati mga payo tungkol sa pag-ibig. Kaya naman, nang tumawag si Tina kahapon, nagulat si Sarah. Wala naman siyang balak magpasalon sa mga susunod na araw. Kaya hindi niya alam kung ano ang dahilan ng bigla ang pagtawag nito. Sa kabilang linya ng cellphone, bahagyang nag-aalangan ang boses ni Tina. Hi, Sarah. Si Tina to. May kailangan sana akong sabihin sa'yo. Importante lang, hindi naman magtatagal. Maingat na sabi ni Tina. Ano ba yon? Pwede bang sabihin mo na lang dito sa cellphone? Tugon naman ni Sarah. Hindi, mas mabuti siguro kung magkita tayo kahit sa lunch break ko lang bukas. Sabi pa nito. Bahagyang nagtaka si Sarah. Gayunpaman ay sumagot pa rin siya. Ganun ba? Sige, mga anong oras? Mga 12:00. May pagitan ako sa schedule ko noon. Sige, saan tayo magkikita? Doon sa cafe sa kanto, yung lagi nating binibilhan ng kape para sa take-out. Sige, kita tayo doon. Marahang sabi ni Sarah. At ngayon nga, naroon na si Sarah. Sa ilalim ng kupas na artificial ivy na nakasabit sa dingding ng cafe, nakita niya si Tina na naghihintay. Lumapit siya at ngumiti. Kanina ka pa bang naghihintay? Nakangiting tanong ni Sarah. Napangiti rin si Tina bago sumagot. Hindi naman, maaga lang din ako ng kaunti. Umupo si Sarah sa tapat niya. Sige na, ilabas mo ng sekreto mo. Bahagyang umiwas ng tingin si Tina. May kakaiba sa ekspresyon ng mukha nito. Parang mabigat ang sasabihin. Hindi ito mukhang simpleng kwento lang. Lumapit ang waiter. Umorder sila ng 2 tasa ng kape. Habang naghihintay, inayos ni Tina ang malambot nitong buhok at tila pinipilit ang sarili na maging kalmado. Huminga siya ng malalim. Sige, wala nang paligoy-ligoy, panimula nito. Naalala mo ba nung sinabi ko sa'yo na sa trabaho namin, marami kaming naririnig na personal na kwento ng mga kliyente? Tumango naman si Sarah. Oo naman, kaya nga sabi mo dati, ayaw mong pinagkakwentuhan ng buhay ng mga kliyente. Prinsipyo mo daw yon. Bahagyang napangiti si Tina. Tama, kasi nakakabastos yon at ayoko ring magkaroon ng problema sa trabaho. Hindi naman namin negosyo ang buhay ng mga kliyente. Sandaling tumahimik si Tina. Pagkatapos ay tumingin kay Sarah. Kung ibang tao lang to, mananahimik talaga ako. Hindi ko to sasabihin kahit kanino. Pero magkaibigan na rin naman tayo. Pinahahalagahan ko ang relasyon natin. Napakunot ang noo ni Sarah. Nako Tina, lalo mo lang akong pinapakaba. Mabuti pa'y sabihin mo na. Nakakamatay ang kuryosidad. Napabuntong hininga si Tina. Pagkatapos ay nagsimulang magkwento. Mga ilang buwan ang nakaraan, may bagong kliyente na nagsimulang magpamanicure sa akin. Maganda siya, blandang buhok, mga 30 siguro ang edad. Laging nakaayos at medyo flashy ang style niya. Kung umasta siya, parang napaka-sweet at napaka-delicate na babae. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko may ibang ugali siya. Tahimik na nakikinig si Sarah.
Nagpatuloy si Tina sa pagsasalita. Mahilig siyang magkwento tungkol sa boyfriend niya. Lagi niyang ipinagyayabang ang mga regalo nito. Mga bag, alahas, pati mga travel nila. Tuwing may bago siyang gamit, pinapakita niya agad sa akin. Gusto niyang hinahangaan ko. Bahagyang natawa si Tina. At syempre, ginagawa ko. Parte ng trabaho ko yon. Kasi kapag masaya ang kliyente, babalik at babalik sila. Humigop si Tina ng kape. Pero, eto na nga. Isang araw, dumating siya sa salon. Sobrang ganda ng kutis niya. Halatang bagong galing sa bakasyon. Sabi niya, kagagaling lang daw nila ng boyfriend niya sa Boracay. 1 linggo silang nagbakasyon doon. Pero saglit lang daw kasi businessman ang kanyang boyfriend. Laging busy. Napataas ang kilay ni Sarah. Nagpatuloy si Tina. Habang ginagawa ko ang French manicure, bigla siyang naglabas ng cellphone. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato nila. Eto raw sila kumakain ng seafoods. Eto naman daw yung singsing na binili sa kanya ng boyfriend niya mula sa isang sikat na alhasan. Tapos, ang dami niyang kwento. Halatang gustong-gusto niyang magyabang. Bahagyang napayoko si Tina. At dahil nasa mood siyang magkwento, napadpad ang usapan sa personal na buhay. Tumigil siya sandali. Ang sabi niya, mas matanda daw sa kanya yung kanyang boyfriend. Halos 50 anyos na. Napakunot ang noo ni Sarah. Pero patuloy siyang nakinig. At oo, may asawa na raw ito. Tahimik ang cafe. Parang biglang bumigat ang hangin. Pero sabi niya, matagal na raw hindi mahal ng lalaki yung asawa. Nagsasama na lang daw sila dahil nakasanayan na. Hanggang sa makilala siya. Napapikit sandali si Tina. Ayon sa kanya, sobrang controlling daw ng asawa ng lalaki. Laging naguutos, laging busy sa trabaho. Pati raw ang anak nilang babae, ganun din ang pagpapalaki. Laging sinasabihan tungkol sa career, sa paghahanap ng purpose sa buhay. Napailing si Tina. Para daw sa kanya, puro pagpapakita lang yon. Ang totoo raw, daddy's girl lang daw ang asawa. Babaeng hindi kailanman nakaranas ng hirap ng buhay. Nagpatuloy si Tina sa kanyang kwento. Alam mo, Sarah, sabi ng babaeng yon, mula pagkabata raw kasi, inaalagaan na siya ng kanyang ama. Pagkatapos, inalagaan naman siya ng asawa niya. Sa ganong klaseng buhay, kahit sino raw kayang magtagumpay. Sandaling tumahimik si Tina bago nagpatuloy. Pero ang boyfriend niya daw, ibang klase. Siya raw ay nagsimula sa wala. Walang tumulong, walang koneksyon, puro hirap at hadlang lang ang dinaanan. Pero nagtagumpay pa rin. Humigop si Tina ng kape. Kaya raw, magkaiba sila ng asawa niya. Magkaiba ng pananaw sa buhay at ayon sa kanya, hindi man daw sabihin ng lalaki ng direkta, ramdam na ramdam niya. Tumigil sandali si Tina. Alam mo kung paano niya raw yun naintindihan? Sa simpleng bagay lang, sa bahay mismo ng lalaki. Nagulat si Sarah sa narinig. Dinala raw siya doon ng lalaki, ilang beses na, kapag wala yung asawa. Nanatiling tahimik si Sarah. Hindi siya kumikibo. Hindi rin siya nagtanong. Nagpatuloy pa si Tina. Sabi raw ng lalaki, ang kailangan lang niya sa isang babae ay lambing, init ng pagmamahal. Ang lahat ng ibang bagay, siya na raw ang bahala. Kayang-kaya raw niyang ibigay ang lahat. Bahagyang napailing si Tina. Ang dami raw sinasabi ng lalaki tungkol sa pagmamahal niya sa kanya, kahit hindi siya nagtatanong. Kaya raw sigurado siya na mahal talaga siya ng lalaki. Tahimik na nakikinig si Sarah. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Sa totoo lang, Sarah, madalas akong makarinig ng ganitong kwento sa salon. Mga babae na may relasyon sa may asawa, mga lalaki nagrereklamo tungkol sa asawa nila. Hindi na bago yon. Napatingin si Tina kay Sarah. Pero pagkatapos, may ginawa siya na hindi ko inaasahan. Huminga siya ng malalim.
Bigla niyang sinabi, "Ipapakita ko sa yung boyfriend ko. Sabihin mo nga kung ano sa tingin mo. Maging honest ka ha?" Bahagyang ngumiti si Tina habang naaalala yon. Handa na sana akong magsabi ng simpleng papuri. Yung tipong polite lang, para masayang kliyente. Pero napahinto si Tina. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Sara. Pagtingin ko sa unang litrato, nakita ko ang asawa mo. Sandaling tumigil ang mundo ni Sara. Pero sa mukha niya, wala pa ring emosyon. Nandun sila, magkayakap, sa harap ng isang seaside restaurant sa Boracay. Masayang mga mukha nila. Isa pang buntong hininga ang pinakawalan ni Tina. Tapos may isa pang litrato. Magkasama sila sa harap ng isang jewelry store. May isa pa sa hotel bar. Sa tabi ng swimming pool, sa beach. Mga 20 litrato siguro ang ipinakita niya. Nanginginig ng bahagya ang boses ni Tina. Pagkatapos, sinabi niya sa akin ng mga salitang, "Kita mo naman, napakasaya namin. Hindi na kailangang itago." Tahimik ang cafe, parang biglang huminto ang oras. Pero hindi pa tapos si Tina. Sa tingin ko, tamang ginawa kong sabihin sa'yo, Sara. Pasensya na kung hindi ko agad nasabi. Nang umalis siya sa salon, parang lutang pa kasi ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. May tiwala siya sa akin bilang manikurista. Pero kaibigan din kita. Napayo ko si Tina. Hindi ko pa naranasan ng ganitong sitwasyon na kailangan kong sirain ang tiwala ng isang tao para sabihin ng totoo sa iba. Pero kung tutuusin, bahagya siyang napailing. Kung may taong nagpapakita ng litrato ng kabit niyang may asawa sa lahat, malamang mangyayari rin talaga to balang araw. Biglang nagsalita si Sara. Mahinahon ang boses niya. Halos walang emosyon. "Tina, salamat." Nagulat si Tina. "Tama ang ginawa mo. Mabilis kang nagsabi. Hindi ito chismis. Tinulungan mo lang ako." Huminga ng malalim si Sara. "Salamat ulit. Hindi ako yung tao na mas mabuting walang alam. Mas gusto kong malaman ng totoo." Bahagya siyang napangiti. "Huwag kang mag-alala. Hindi masisira ang reputasyon mo sa salon. Hindi ko sasabihin kanino man. Rational akong tao." Tumayo si Sara mula sa upuan. "Kailangan ko nang umalis. May trabaho pa ako. May pupuntahan akong photo exhibition related sa project ko. Magandang pagkakataon din yon para mag-isip. Siguro tatawag ako sa loob ng 1 linggo. Magpapaschedule ako ng pedicure. Tatapusin ko lang at aayusin ang schedule ko." Ngumiti siya ng bahagya. "Sige na, ingat ka at salamat talaga, Tina." Nagulat si Tina. Oo, sige, tumawag ka lang. Tsaka mag-ingat ka." Yun lang ang nasabi niya. Hindi niya maunawaan kung mabuti ba o masama na ganoon kakalmado si Sara. Karamihan sa mga kakilala niya, kapag nalaman na may kabit ang asawa, agad nagagalit, nagmumura at susugod, maghahanap ng away. Pero si Sara parang walang nangyari, ni hindi man lang niya inisip ang sarili niya. Mas inalala pa niya ang reputasyon ni Tina. Simula pa lang nung una silang nagkakilala, ramdam na ni Tina na kakaibang tao si Sara. Mabait at may lalim. At dahil sa mga kliyenteng tulad niya, lalo niyang minahal ang kanyang trabaho. Kung buhay pa lang sana ang lola ni Sara na si Lola Georgia, malamang sasabihin na naman ito ang paborito nitong linya. "Sinabi ko na sa'yo." Sa totoo lang, sa paningin ng matandang babae, lahat ng matapang na plano ng kanyang mga kamag-anak, mapatrabaho man o pag-ibig ay laging mauuwi sa kabiguan. Tuwing may nangyayaring hindi maganda sa pamilya, parang biglang sumusulpot si Lola Georgia mula sa kung saan. At lagi niyang sinasabi ang parehong linya. "Sinabi ko na sa'yo." Sa totoo lang, mas mahirap ang tiisin ang reaksyon ni Lola Georgia kaysa sa mismong problema.
Kaya naman, natutunan ng lahat sa pamilya na itago ang kanilang mga pagkakamali hanggat maaari. Pero may isang pangyayari na hindi na itago ni Sarah, ang kanyang pagpapakasal kay David. Nang sabihin niya yon kay Lola Georgia, halos hindi ito makapaniwala. Naglalakad-lakad ito sa malaking sala ng bahay habang nagrereklamo. Ganito ba talaga ang mangyayari? Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Masyado kang nagbabasa ng mga romantikong nobela. Akala mo tuloy ay pwedeng magkaroon ng masayang kasal mula sa ganitong klaseng relasyon. Napabuntong hininga si Sarah noon. Huwag mong isipin na wala kang appeal sa lalaking yon, sabi pa ni Lola Georgia. Kung ikukumpara ka sa mga babae sa pinanggalingan niyang lugar maganda ka naman talaga. Pero hindi ikaw ang mahal niya. Huminto si Lola Georgia at tinitigan siya. Ang mahal niya, ang oportunidad, ang mga oportunidad na ibinibigay ng kasal na ito. Natahimik si Sarah, ngunit nagsalita ang matanda. Hindi lahat ng lalaki mula sa mahirap na lugar ay nagkakaroon ng ganitong pagkakataon. Kita niya ng malinaw na tutulungan siya ng tatay mo. Natural lang yon. Anong lalaki ba ang hindi sasamantala sa ganong pagkakataon? Napailing si Sarah noon. Lola, anong masama kung tulungan ni Daddy si David? Magtatrabaho naman po siya sa sarili niyang propesyon sa kursong pinag-aralan niya sa university at nakapasok siya doon gamit ang sariling pagsisikap habang nagtatrabaho. Hindi naman mahalaga kung saan nanggaling ang isang tao. Ang mahalaga ay kung mabuti siyang tao. Hindi kumbinsido si Lola Georgia. Ang mga taong tulad niya, natuto ng lumaban sa buhay mula pagkabata. Kitang-kita ko yon sa mukha niya. Sa noo pa lang niya, nakasulat na. Ginagamit ka lang niya para makaakyat sa mas mataas na antas ng buhay. Tahimik si Sarah noon. Pagkatapos ay biglang nagtanong si Lola Georgia. O siya, kailan ba ang kasal na yan? Kailangan na nating mag-book ng malaking banquet hall. Hindi magandang masikip na venue. Kahit gaano kagandang handaan, sisirain nyo ng siksikan. Bahagyang ngumiti si Sarah noon. Lola, maliit lang po ang plano namin. Magrerenta lang kami ng maliit na cafe. Yung pinakamalapit na kaibigan at pamilya lang ang iimbitahan po namin. Halos magliyab si Lola Georgia sa galit. Ano? Hindi mo iimbitahan ang buong pamilya. Ang kasal at libing ang mga okasyon kung kailan nagtitipo ng buong angkan. Ganyan ang tradisyon. Pero hindi nagbago ang desisyon ni Sarah. Naging simple ngunit eleganteng kasal ang seremonya. Malapit na kaibigan at pinakamalapit na pamilya lamang ang dumalo. Pagkalipas ng isang buwan, bumalik sina Sarah at David mula sa kanilang honeymoon. Unti-unti ring tinanggap ni Lola Georgia ang nangyari. Hindi na siya nagreklamo tungkol sa kasal. Hindi na rin siya nagsalita tungkol sa tradisyon. Pero may isang bagay na hindi kailanman nagbago. Hindi niya kailanman nagustuhan si David at hanggang sa huling araw ng kanyang buhay, nanatili ang pagdududa niya. Habang naglalakad si Sarah sa loob ng photo exhibition sa isang gallery sa BGC, bigla niyang naalala ang mga salitang yon ni Lola Georgia. Mahina siyang napabulong. Lola, hindi mo na nakita ang tagumpay ng hula mo. Huminto siya sa harap ng isang litrato. Pero sana, kung nakita mo man to, mas nalungkot ka para sa akin kaysa natuwa dahil tama ka. Napabuntong hininga siya. Naalala rin niya ang kanyang ina. At si Mama, hindi rin niya to nakita. Sigurado akong malulungkot siya para sa akin. Siguro, iiyak siya ng sobra. Ngayon ay pangatlong ikot na ni Sarah sa exhibition. Hindi siya gaanong tumitingin sa mga litrato. Ginagamit niya lang ang paglalakad upang makapag-isip. Alam niyang hindi niya maiiwasan ang isang bagay. Kailangan niyang kausapin si David. Kailangan niyang harapin ito. Pero hindi ngayon. At lalong hindi sa kanilang apartment. Hindi pa niya kayang bumalik doon.
Kailangan muna niyang palipasin ang galit, ang pagkasuklam, dahil ngayong gabi pupunta siya sa bahay ng kanyang ama. Sasabihin niya ang lahat. Pagkatapos, kailangan din niyang tawagan ang kanyang anak na si Julia. Pero hindi pa ngayon. May exam pa si Julia sa kolehiyo. Mas mabuting hintayin muna ang 1 linggo. Samantala, may ibang taong nabubuhay sa ibang paraan. May mga tao na hindi man lang namumuhay ng sarili nilang buhay at ayaw din nilang hayaang mabuhay ang iba. Sila ang mga taong nagsasabi na nakakahiya ang mamuhay para sa sariling kaligayahan. Pero sa totoo lang, lahat ng tao gusto yon. Hindi lang lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon. Kaya ang ibang hindi nagtagumpay, gumagawa na lang ng magagandang dahilan. Pero hindi ganoon si Hannah. Hindi siya papayag na mamuhay tulad ng kanyang ina. Sumasahod buwan-buwan, laging nagtitipid, lalo na sa sarili, para matupad ang kanyang mga pangarap. Pinili niya ang pinakamadaling paraan, mga lalaking mapagbigay. Ang dating boyfriend niya na si Lewis ay isang musikero. Mahusay siyang tumugtog ng electric at acoustic guitar. Sa maliit nilang probinsya, kung saan kakaunti lang ang pagkakataong kumita ng malaki, maganda na ang kita niya. Kasama ng kaibigan niyang DJ na si Aris. Tumutugtog sila sa mga kasalan, mga birthday party at mga corporate event. Dahil dito, palaging may sapat na pera si Lewis para mabuhay. At si Hannah naman, laging may magagandang weekend, mga regalo at tulong sa pera kapag kailangan. Pero kalaunan, nagbago ang lahat. Madalas nang hindi sumipot si Aris sa trabaho. Minsan ay naglalasing ito ng ilang araw. Sa halip na kumita, nauubos ang oras niya sa bisyo. Isang gabi, nagkwento si Lewis kay Hannah. Mukhang pagod na siya. Hannah, pakiramdam ko wala na tayong patutunguhan dito. Sa totoo lang, hindi na magandang nangyayari. Napatingin si Hannah sa kanya. Bakit? Anong problema? Napabuntong hininga si Lewis. Nung una okay pa kami ni Aris. Pero ngayon, wala na siyang pakialam sa trabaho. Ang gusto na lang niyang gawin ay uminom. Kapag kinakausap ko siya tungkol sa trabaho, parang kaaway ang tingin niya sa akin. Napailing si Lewis. Hindi na kami kikita ng maayos kung ganito lang. Hindi ako pwedeng mag-isa sa trabaho kung wala akong DJ. Saglit siyang tumahimik bago nagsalita ulit. Kaya nag-iisip ako na lumipat sa mas malaking lungsod. Napakunot ang noo ni Hannah. Sa Maynila? Umiling si Lewis. Hindi naman agad sa Maynila. Kahit sa isang malaking syudad muna. Halimbawa sa Cebu o Davao. Mas maraming pagkakataon doon. Huminga siya ng malalim. Nakapag-ipon na ako ng kaunting pera. Sapat na yun para sa mga unang buwan. Makakakuha tayo ng maliit na apartment habang naghahanap ako ng trabaho sa mga event band. Tinitigan niya si Hannah. Sumama ka sa akin. Sandaling natahimik si Hannah. Hindi siya sigurado kung seryoso ba si Lewis, pero nagmamadali siyang sumagot. Baka kasi magbago pa ang isip nito. Huwag kang mag-alala, sigurado ako magtatagumpay ka. Sa totoo lang, hindi niya kayang isipin na aalis si Lewis ng mag-isa. Kung mangyari yon, kailangan niyang kalimutan ang lalaking mahal niya. At sa maliit nilang bayan, halos imposible nang makahanap ng lalaki na katulad nito. Napaisip si Hannah. Naalala niya ang ibang lalaki sa kanilang lugar. Yung mga minsang nagpakita ng interes sa kanya. Pero wala ni isa sa kanila ang makakapagbigay ng buhay na gusto niya. Lahat sila may problema sa pera. At parang hinayaan na lang nilang dumaan ang buhay. Mayroon namang ilang may-ari ng maliit na negosyo sa bayan, mga tindahan o hardware. Pero karamihan sa kanila may asawa na, may mga anak na. At sa isang maliit na lugar, napakabilis kumalat ng tsismis. Ang mga tao roon ay laging nagmamasid sa buhay ng iba. May ilang kakilala si Hannah na lumipat sa malalaking syudad para mag-aral o doon magtrabaho.
pero hindi niya kailanman naisip na gawin yon ng mag-isa. Ang paglipat sa malaking lungsod ay nangangahulugan ng mataas na renta, mahabang trabaho at pagtitipid sa lahat ng bagay. Malamang kalahati ng sahod niya ay mapupunta lang sa upa. Kailangan niyang magluto araw-araw, magtipid sa pagkain, mag-ipon ng bawat sentimo. At hindi yon ang klase ng buhay na gusto niya. Mahal ni Hannah ang komportable at madaling buhay. Pero kung hindi siya mag-isa, kung kasama niya si Lewis, baka sulit ang pagsubok. At mukhang seryoso nga si Lewis. May nakausap na raw siyang tao na naghahanap ng guitarist para sa mga event band sa isang lungsod. Kaya isang gabi, muling nagtanong si Lewis. Diretso ang tono ng boses nito. So, Hannah, sasama ka ba sa akin? Kailangan niya ng sagot agad. Hindi na nagdalawang isip si Hannah. Oo, Lewis, sasama ako. Nag-resign si Hannah sa trabaho bilang accounting assistant sa bus terminal ng kanilang bayan. Nang matanggap ng chief accountant ang resignation letter niya, napangisi ito. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Maraming naghihintay sa posisyon mo at kung sakaling hindi ka magtagumpay sa syudad, wala ka nang babalikan dito. Tahimik lang na tumango si Hannah. Hindi siya sumagot at ilang araw pagkatapos noon, umalis na siya papunta sa bagong buhay. Sa unang mga araw sa malaking lungsod, punong-puno ng excitement si Hannah. Pakiramdam niya parang bagong simula. Pero ang kasiyahang yon, tumagal lang ng ilang araw. Unti-unti niyang napansin, hindi pala lahat ay nangyayari ayon sa plano. At ang pinakamasakit sa lahat, ang lungsod na yon ay unti-unting binabago si Lewis. Hindi na ito ang lalaking kilala niya sa kanilang maliit na bayan. Hindi na ito kasing mapagbigay. Isang gabi, seryosong kinausap siya ni Lewis. Hannah, kailangan muna nating magtipid hanggat hindi pa ako kumikita ng maayos. Huminga siya ng malalim. Hindi naman to habang buhay. Kailangan lang nating makapagsimula dito. Tinuro niya ang maliit nilang apartment. Tingnan mo nga, ang renta nitong maliit na one-bedroom na apartment parang renta na ng penthouse sa probinsya. Bahagya siyang ngumiti. Kaya sa ngayon, sa bahay muna tayo kakain. Okay lang yun, di ba? Hindi ko naman kailangan ng mamahaling restaurant. Masaya na ako sa simpleng pagkain. Halimbawa, pritong patatas at karne. Napakunot ang noo ni Hannah. Pero kanina lang, tinanong mo ako kung may tumawag na ba mula sa mga pinasahan ko ng resume. Gusto mo bang sabihin, pagkatapos kong magtrabaho buong araw sa accounting office, magluluto ako para sa'yo? Napadilat si Lewis. Hannah, ano ba naman ang pinagkaiba nun? Malaki ang mata nito na tinitigan siya. Kapag wala akong trabaho sa gabi, ako naman ang magluluto. Hindi ko naman ipapasa lahat ng gawaing bahay sa'yo. O huwag kang mag-alala. Kapag kumita na tayo ng maayos, magre-restaurant na ulit tayo. At babawi ako sa'yo. Hindi nagtagal, napagtanto ni Hannah na ang pangakong magandang kinabukasan sa malaking lungsod ay hindi agad darating. Sa totoo lang, aabutin pa ng ilang buwan o baka mas matagal pa. Pagkalipas ng ilang buwan sa lungsod, napagtanto ni Hannah na kung may makakausap siyang mga batang babae na nagbabalak ding lumipat sa syudad para sa bagong buhay, marami siyang maibibigay na mapapait na babala. Hindi pala ganun kadali ang buhay sa lungsod. 7 araw sa isang linggo, nagtatrabaho siya sa accounting department ng isang maliit na manufacturing company. Mas mataas nga ang sahod niya kaysa sa kinikita niya noon sa probinsya. Pero halos wala ring natitira dahil biglang tinaasan ng may-ari ng apartment ang kanilang renta. Samantala, hindi pa rin stable ang kita ni Lewis. Nagkaroon pa sila ng hindi pagkakaunawaan ng leader ng bandang sinalihan niya. At ngayon, sinusubukan niyang tumayo sa sarili niyang paa. Isang bagay na tahimik na kinatatakutan ni Hannah. Unti-unti ring nagbago ang kanilang relasyon. Hindi na kasing lambing si Lewis ng dati. Hindi na rin siya masyadong nagbibigay ng atensyon.
Hindi na siya tumitingin kay Hannah na parang siyang pinakamahalagang babae sa mundo. Madalas na lang siyang nakatayo sa kusina, nagpiprito ng itlog o patatas. Tahimik at parang may mabigat na iniisip. Upang maiwasan ang pagod sa bahay, nagsimulang kumain ng tanghalian si Hannah sa isang murang cafe sa business center kung saan siya nagtatrabaho. Minsan naman ay hindi na siya naghahapunan para hindi na rin siya kailangan magluto. Ramdam niyang may kailangang magbago sa kanyang buhay, pero hindi niya alam kung papaano. Sanay kasi si Hannah na mas umaasa sa swerte kaysa sa sarili niyang kakayahan. At sa kabutihang palad, mukhang ngumiti nga ang swerte sa kanya. Isang araw, napansin niyang muli ang isang lalaking matagal na niyang napapansin sa business center. Matagal niya na itong tinitingnan mula sa malayo. At sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala ito. Ang lalaking yon ay nagtatrabaho rin sa isang malaking opisina sa parehong business center kung saan siya nagtatrabaho. May sarili itong sasakyan. Hindi man bago pero maayos at disente. Mukhang nasa 40 o higit pa ang edad. Sigurado siyang hindi ito ordinaryong empleyado. Karamihan sa mga manager doon ay nakasuot ng mga suit na halos magkakapareho, parang uniform. Pero ang lalaking yon, iba ang dating. Marunong magbihis, may mga kakaibang accessories, at halatang gumagastos sa sarili niyang itsura. Nang mapansin at ma-appreciate niya ito, nagpa siya si Hannah na subukan ang kanyang swerte. Hindi na siya bumibili ng kape sa murang cafe kung saan siya dati kumakain ng tanghalian. Sa halip, nagsimula siyang pumunta sa mas eleganteng cafe na mas madalas puntahan ng lalaking yon. Madalas siyang umupo sa mesa malapit sa may bintana. At ilang araw lang ang lumipas, napansin na rin siya ng lalaki. Kapag nagkakasalubong ang kanilang mga tingin, bahagya itong tumatango bilang pagbati. Hindi nagtagal, nasanay ng lalaki na tumingin sa mesa na yon tuwing pumapasok siya sa cafe. Pero ayaw ni Hannah na umasa kaagad. Kaya nagpa siya siyang subukan ang kanyang hinala. Isang araw, hindi siya umupo sa dati niyang pwesto. Sa halip, pumili siya ng mesa sa isang madilim na sulok ng cafe. Halos hindi niya mapigilan ng tuwa nang makita niyang pumasok ang lalaki sa cafe at naghahanap ng kung sino. Napatingin ito sa paligid, parang may hinahanap. At nang makita siya sa sulok, napangiti ito ng malapad. Sa sandaling yon, sigurado na si Hannah. Naaalala siya ng lalaki. At ngayon, hindi na siya makapaghintay na pabilisin ang mga pangyayari. Sa trabaho naman, maganda ang relasyon niya sa kanyang boss, ang chief accountant na si Beth. Magkasama lang sila sa isang maliit na opisina na hiwalay sa production area. Mas mura kasi yon para sa may-ari ng kumpanya kapag dalawa lang kayo sa isang opisina. Natural na mas nagkakakilala kayo. Nagulat si Hannah nang malaman na si Beth ay kaedad ng kanyang ina. Pero mukhang mas bata ito, mas modern ang pag-iisip, mas bukas sa iba't ibang bagay. Isang araw, nagpa siya si Hannah na ipakita kay Beth ang litrato ng lalaking matagal na niyang pinagmamasdan. Marahang lumapit si Hannah. "Ma'am Beth, kilala niyo ba tong lalaking to?" Tiningnan ni Beth ang litrato. Napangiti siya. Interesting siya. Ilang segundo niya pa itong pinagmasdan. Pero, hindi ko siya kilala. Tila masyado siyang bata para sa akin. Napatawa siya ng bahagya. At saka, hindi ako pumapasok sa mga ganyang adventure. Mas gusto ko ang mga lalaking kaedad ko. Tiningnan niya si Hannah. Pero para sa'yo, perfect siya. Napakunot ang noo ni Hannah. Mas matanda siya sa'yo, kaya sa mata niya, mananatili kang bata at maganda. Ang mga lalaking kaedad mo kasi, sanay na sa ganda mo. Hindi na nila yun pinapansin. Napaisip si Hannah sa sinabi ni Beth. Pagkatapos ay nagbigay pa ng payo si Beth.
Kung gusto mong malaman kung sino siya, tanungin mo ang mga bartender dun sa cafe. Mga mababait na lalaki yon at marami silang alam tungkol sa mga regular na bisita. Kinabukasan, nagpa siya si Hannah na sundin ang payo ni Beth. Pumunta siya sa cafe at naglakas loob na kausapin ang bartender. Inaasahan niyang baka ngitian siya nito nang may mali siya o kaya ay baliwalain lamang ang tanong niya. Pero nagulat siya. Profesional ang sagot ng bartender. Regular customer po siya dito. Simula pa nang magbukas ang cafe na to ay dito na siya pumupunta. Bahagya itong napangiti. Sa totoo lang, paborito ko siyang klase ng customer. Hindi nagre-reklamo, palaging maayos kausap. Hindi rin siya mahilig makipagkwentuhan sa staff. Pero kilala namin siya. Napatingin ng mas mabuti si Hannah. Ano ang pangalan niya? David. Halos hindi kumurap si Hannah habang nakikinig. Nagpatuloy ang bartender. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanyang nagbebenta ng technical equipment at electronic components. May mga negosyo sila ng mga Korean companies. Ang opisina nila, isang palapag lang sa ibaba ng building kung saan kayo nagtatrabaho. Napatango si Hannah. Technical director siya at deputy general manager din. Tumigil sandali ang bartender. Hanggang doon lang ang pwede kong sabihin. Napangiti siya. Pero kung gusto mo ng personal kong opinion, agad na sumagot si Hannah. Oo sige, gusto kong marinig. Bahagyang natawa ang bartender. Mabait siyang tao, kalmado, at alam niya kung ano ang gusto niya sa buhay. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Matalinong lalaki. Napatawa si Hannah. Habang pauwi siya noong araw na yon, hindi niya maiwasang isipin si David. Ang lalaking dati ay isang estranghero lang, ay unti-unting nagiging mas kaakit-akit sa kanyang isipan. Pero may isang bagay na agad pumasok sa isip niya. Malamang may asawa na ito. Wala pa siyang karanasan sa pakikipagrelasyon sa may asawa na. Pero alam niya ang isang bagay. Kapag ang isang lalaki ay kalmado, magalang at hindi mahirap, malaki ang posibilidad na may asawa na ito pagdating ng edad na 40. At kahit hiwalay man ito, hindi rin yun magtatagal. May mga babae agad na darating sa buhay nito. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang ina bago siya umalis sa probinsya. Huwag na huwag kang papasok sa relasyon sa lalaking may asawa. Noong panahon na yon, napangiti lang si Hannah. Hindi niya maintindihan kung bakit sinabi yon ng kanyang ina. Aalis naman siya kasama si Lewis. Bakit iisipin ng kanyang ina na mangyayari yon? Ngayon, napagtanto niya na baka masyadong matalas ang pakiramdam ng kanyang ina. Kinabukasan, nagkasakit si Hannah. Nilagnat siya at nagkaroon ng sipon. 3 araw siyang nakahiga sa maliit nilang inuupahang apartment. Sa kabutihang palad, hindi gaanong nasa bahay si Lewis. Abala ito sa pakikipagkilala sa mga bagong miyembro ng banda. Sa gabi, ikinikwento nito ang mga nangyari sa kanya. Pero hirap na hirap si Hannah na magpanggap na interesado. May sakit siya at halos wala siyang lakas makinig. Pagbalik niya sa trabaho pagkatapos ng 3 araw, agad siyang nginitian ni Beth. May kakaiba sa ngiting yun. Parang may alam itong sikreto. May balita ako para sa'yo, misteryosong sabi nito. Napakunot ang noo ni Hannah. Ano yon? Nung Biyernes, pumunta ako sa paborito mong cafe. Gusto kong tikman ang macchiato nila. Ngumiti si Beth. Masarap nga. Habang iniinom niya raw ang kape sa counter, may pumasok sa cafe. At yon ay si David. Nagpatuloy si Beth. Tumingin siya sa paligid. Parang may hinahanap. Tapos, tinanong niya ang bartender. Bahagyang tumigil si Beth. Ginagaya ang tono ni David. Yung babaeng laging nakaupo sa mesa malapit dun sa may bintana. Pumupunta pa ba siya dito? Halos hindi makahinga si Hannah habang nakikinig. Ngumiti si Beth. Sumali ako sa usapan. At sinabi ko
May kaunting sipon siya. Bilang boss niya, ikinalulungkot ko yon. Baka gumaling siya agad kung malaman niyang may nag-aalala sa kanya. Tumawa si Beth at sinabi ko rin sa kanyang pangalan mo, Hana. Napangiti si Hana. Nako, ngumiti lang siya. Pagkatapos sabi niya, "Pakisabi sa kanya, nag-aalala yung katapat niya sa mesa." Kinindatan ni Beth si Hana habang inaabot ang isang stack ng bagong invoices. Hindi mapigilan ni Hana na balikan sa isip ang mga detalye ng unang pagkakataon na nag-cruise ang landas nila ni David. Pakiramdam niya, kaunting tulak na lang ang kailangan para magkakilala sila. At ang ginawa ni Beth ang naging tulak na yon. Biglang naging mas madali ang lahat. Isang araw, habang umiinom si Hana ng kape sa cafe, pumasok si David. Ngumiti ito sa kanya at diretsyong lumapit sa mesa niya. Hindi pa kailanman naging ganito kadali para kay Hana ang makipagkilala sa isang lalaki. Parang lahat ay natural na nangyari. Mula sa unang araw na yon, unti-unting naging malapit ang dalawa. Hindi nagtagal, sinabi ni David na mahalaga na sa kanya ang kanilang relasyon. Tulad ng biro ni Beth, umiikot na ang gulong ng kapalaran. At para kay Hana, parang ito na ang bihirang pagkakataon na matagal na niyang hinihintay. Kailangan niyang gumawa ng isang maliit na panganib at hindi siya nag-atubili. Pagkatapos ng lahat, matagal nang wala sa direksyon ang relasyon nila ni Lewis. Hindi rin siya pwedeng bumalik sa probinsya para yung pag-amin ng pagkatalo niya. At tiyak na matutuwa ang mga taong naiinggit sa kanya kung mangyayari yon. Hindi na magiging pareho ang buhay niya roon. Kaya sinabi ni Hana kay Lewis na aalis na siya. Nagulat si Lewis. "Hana, naintindihan ko na pagod ka na. Pinangakuan kita ng magandang kinabukasan. Pero hindi nangyari yon ayon sa plano." Huminga siya ng malalim. "Pero hindi ako nagsisinungaling. Talagang naniniwala akong mangyayari yon. Maghintay ka lang ng kaunti. Ngayon pa lang nagsisimulang maging maayos ang lahat. Please, huwag ka namang mainip." Napabuntong hininga si Hana. "Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? O sa sarili mo lang?" Tahimik si Lewis. Nagpatuloy si Hana. "Sino bang naiinip dito? Ako ang kumuha ng unang matinong trabaho na nakita ko. Habang ikaw, pumipili pa rin. Kung hindi mo napapansin, ako ang nagbabayad ng renta nitong apartment sa loob ng 3 buwan. Napatingin si Lewis sa kanya. "Kung talagang gumaganda ng career mo, hindi ka dapat mag-alala. Kaya mo nang bayaran ang apartment na to." Ngumiti siya ng bahagya. "Nakahanap ako ng mas murang apartment. Sakto lang para sa akin." Halos hindi makapaniwala si Lewis. Sanay siya na si Hana ay umaasa sa kanya sa lahat ng bagay. Hindi ito sanay gumawa ng sariling desisyon. At lalo na, hindi ito sanay mamuhay ng mag-isa. Hindi man lang sumagi sa isip niya na baka may ibang lalaki na sa buhay nito. At hindi rin yun sinabi ni Hana. Tahimik lang niyang inilagay ang kanyang mga gamit sa isang maleta. Tumawag siya ng taxi at umalis. Matapos umalis sa apartment na pinagsamahan nila ni Lewis, hindi nagtagal ay nagbago ang buhay ni Hana. Si David mismo ang naghanap para sa kanya ng matitirahan. Isang maliit ngunit maayos at komportableng studio apartment. Malayo ito sa luma at masikip na apartment na dati niyang tinitirhan kasama si Lewis. Nang makita yon ni Hana, agad siyang natuwa. Maayos ang loob, malinis at may maaliwalas na pakiramdam. Ipinaliwanag ni David na hindi ganoon kamahalang renta. Ayon sa kanya, kaibigan daw niya ang may-ari ng unit kaya mura lang ito. At higit sa lahat, hindi kailangang magbayad ni Hana. Madali lang yon para kay David, kaya naman mas lalo siyang humanga sa lalaki. Pero ang higit na nagustuhan ni Hana kay David ay ang katapatan nito. Hindi nito itinago ang katotohanan. Sa unang pagkakataon pa lang na naging malapit sila, diretsahan na nitong sinabi. May asawa siya. Ngunit matagal na raw wala ang pagmamahal niya sa asawa. Sabi ni David, matagal na silang nagsasama na parang nakasanayan na lang.
Katulad ng maraming mag-asawa, alam ni Hannah na madalas sabihin ng mga lalaking may kabit ang ganitong mga salita. Pero pilit niyang pinaniniwalaan ang sarili na iba ang sitwasyon niya. Pagkatapos ng lahat, may mga espesyal na kaso rin naman. May mga pagkakataon na nagtatapos ang lumang relasyon para sa bagong pag-ibig. Kailangan lang niyang gumawa ng tamang plano. Isang plano kung paano mahihikayat si David na hiwalayan ang asawa nito at pakasalan siya. Hindi yun madaling gawin. Kailangan niyang kumilos ng maingat. Isang maling hakbang lang, maaaring masira ang lahat. Pero muli, parang ngumiti ang swerte kay Hannah. Isang araw, biglang nagbago ang lahat. Ang asawa ni David na si Sarah ay naghain ng annulment matapos matuklasan ang pagtataksil ng asawa nito. Nagulat si David. Halos hindi niya alam kung paano haharapin ang biglaang pangyayari. Dati kasi, lagi niyang sinasabi kay Hannah na napakahirap makipaghiwalay sa kanyang asawa. Pinaniwalaan naman yon ni Hannah. Iniisip niya na ang mga lalaking matagumpay at may katayuan sa buhay ay hindi basta-bastang pinakakawalan ng kanilang misis. Isa pa, may anak sila. Si Julia. Nag-aaral ito sa Maynila. At ayon kay David, sensitive pa raw ito sa mga ganitong bagay. Kaya kailangan daw nilang maghintay pa ng ilang panahon upang hindi ito masaktan. Habang iniisip ni Hannah kung paano niya mahihikayat si David na piliin ang kanilang relasyon, bigla namang inaksyonan ni Sarah ang lahat. Mabilis, walang pag-aalinlangan. Nag-file ito ng annulment at agading umalis sa bahay na pinagsasamahan nila ni David. Doon na pagtanto ni Hannah na ang asawang si David ay isang matigas ang prinsipyo. Isang gabi, masaya ang tono ng boses ni David habang kausap si Hannah. Siguro, eto nang pinakamabuti. Tumingin siya kay Hannah. Lumipat ka na sa bahay ko. Doon na tayo magsama. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Halos hindi makapaniwala si Hannah sa narinig. Agad siyang sumagot. Oo naman mahal. Bakit pa ako magbabayad ng renta sa maliit kong apartment? Mas mabuti pang gamitin natin ang perang yon para sa ating dalawa. Sumang-ayon si David. Nang ikwento ni Hannah kay Bethany ang bagay na yon, nagbigay ng payo ang matandang babae. Ipakita mo sa kanya kung ano ang makukuha niya kapag pinakasalan ka. Ngayon ang tamang panahon, hindi dapat siya magduda na ikaw ang tamang piliin. Pagkatapos ay nagkwento si Beth. May kaibigan ako. 10 taon siyang naghintay sa lalaking may asawa. Nang sa wakas ay hiwalayan ng lalaki ang asawa. Akala niya'y sila nang magpapakasal, pero lagi itong may dahilan para ipagpaliban ng kasal. At sa kalaunan, nalaman niyang may pinakasalan na itong ibang babae, mas bata. Napailing si Beth. Ang sabi ng lalaki, hindi magandang pakasalan ng kabit. Kaya seryoso ang payo ni Beth. Kung inaaya ka ni David na tumira sa kanya, pumayag ka. Mas makikilala mo siya at mas magiging bahagi ka ng kanyang buhay. Sa pang-araw-araw na buhay, napansin ni Hannah na hindi mahirap pakisamahan si David. Hindi ito demanding, kalmado lang, at hindi tulad ni Lewis na laging ipinapaliwanag ang kanyang biglaang galit sa pamamagitan ng dahilan na artist ako, creative person. Tahimik na napapangiti si Hannah. Pakiramdam niya, tama ang lahat ng ginagawa niya. Sa kanyang isip, mahirap humanap ng mas maunawain, mapagmahal at masayang partner kaysa sa kanya. Isang araw, nag-alok pa siya kay David. Samahan kita sa hearing ng annulment? Napatingin si David sa kanya. Alam kong kinakabahan ka. Normal lang yon. Kung sasama ako, sigurado kong hindi gagawa ng eksena ang ex mo. Hindi niya gugustuhin na ipakita ang tunay niyang emosyon sa harap ko. Nakangiting sabi ni Hannah. Kilala ko ang mga babaeng tulad niya. Hindi tumutol si David. At kaya isang umaga, magkasama silang pumunta sa hukuman. Doon unang nakita ni Hannah ng personal si Sarah. Eksakto ang itsura nito sa mga litrato. Payat,
Morena, mahaba ang buhok at may malamig na ngiti. Sa unang tingin, wala naman itong kakaibang ganda. Hindi rin ito mukhang nag-aayos ng husto. Simpleng hairstyle, walang espesyal na manicure. Pero may kakaiba sa presensya nito. Para siyang reyna sa kanyang paglalakad. Dumaan siya sa harap ni David at Hannah. Hindi man lang tumigil. Ngumiti lang siya ng bahagya. Isang misteryosong ngiti. At bahagyang iwinagayway ang manipis na folder ng mga dokumento sa kanyang kamay. May nagsabi raw minsan na ang ngiti niya ay parang Mona Lisa at mukhang naniwala na siya roon. Sa kabuuan, mukhang masyado siyang kampante sa sarili. Sa loob ng courtroom, may amoy ng alikabok mula sa makakapal na kortina at mga lumang cabinet. Naroon lamang ang hukom, ang secretary, si David, si Hannah, at si Sarah, na malapit ng maging dating asawa ni David. Halos hindi pinapakinggan ni Hannah ang mga sinasabi ng hukom. Nalilito siya sa mga salitang legal. Masyadong technical, masyadong mahirap intindihin. Ang naiintindihan niya lang ay iisa. Ayaw nang magbalikan ng mag-asawa. Paulit-ulit ang boses ng hukom. Mahaba, mabagal, halos nakakaantok. Hanggang sa biglang may sinabi ang hukom na parang kumalas sa katahimikan ng silid. Mrs. Gonzales, maaari ba kayong magbigay ng mga dokumento na magpapatunay na ang bahay na pinag-uusapan ay dapat manatili lamang sa inyong pagmamayari pagkatapos ng annulment? Tumayo si Sarah. Kalmado, parang walang emosyon, inabot niyang folder na dala niya. Opo, Your Honor. Habang inaabot ng hukom ang mga papeles. Pakiramdam ni Hannah ay parang tumigil ang oras. Tumingin siya kay David, napansin niyang namutla ito. Kahit na nangingitim ang balat nito sa araw, halatang nawalan ito ng kulay. Bigla rin itong tila lumiit. Hindi na ito mukhang katulad ng lalaking hinangaan niya. Ang lalaking iniwan niya, si Lewis, para lamang makasama. Nakaramdam si Hannah ng kakaibang kaba at pagkalito. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita muli ang hukom. Ayon sa mga dokumento, ang bahay na ito ay ibinigay sa inyo ng inyong ina bago pa kayo maikasal. Sa makatuwid, ito ay nananatiling inyong personal na ari-arian. Bahagyang tumango si Sarah. Nagpatuloy ang hukom. Mrs. Gonzales, may contribution ba ang inyong asawa sa pagpapaganda ng bahay? Halimbawa, sa renovation o sa pag-aayos? Bubuka pa lamang ang bibig ni David upang sumagot, pero nauna nang nagsalita si Sarah. Wala po, Your Honor. Tahimik, ngunit malinaw ang kanyang boses. 2 beses pong na-renovate ang bahay. May legal pa pong pagbabago sa layout, pero ang lahat ng gastos ay binayaran ng aking ama. Tumigil siya sandali. Napakaingat ng aking ama sa mga dokumento. Sigurado akong nasa kanya pa ang mga resibo. At ang mga manggagawang gumawa ng renovation ay maaari ring magpatunay kung sino ang nagbayad. Tumango ang hukom. Salamat, Mrs. Gonzales. Pagkatapos ay tumingin siya kay David. Mr. Gonzales, ayon sa kaalaman ng korte, ang bahay kung saan kayo naninirahan ng inyong asawa ay hindi lamang ang inyong tirahan. Mahigpit ang panga ni David. Opo, Your Honor. Hindi po ako nag-ambag sa renovation ng apartment ng aking asawa. Dahil nag-iipon po ako para makabili ng sarili kong property. Huminga siya ng malalim. Ayaw ko pong maramdaman na parang umaasa lamang ako sa pamilya ng aking asawa. Dahil ang asawa ko ay galing sa mayamang pamilya. 3 taon nang nakalipas, bumili ako ng maliit na studio apartment. Biglang kumunot ang noo ni Hannah. Studio apartment? Sa isip niya ay biglang sumulpot ang isang tanong. Yun bang apartment na sinabi niyang inuupahan para sa akin? Gusto sana niyang magsalita. Gusto niyang magtanong, pero nasa loob sila ng korte. Kaya pinigilan niya ang sarili. Sa sandaling yon, unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay. Hindi pala si David ang tagapagtaguyod sa kanilang pamilya. Ang tunay na haligi ng kanilang buhay ay ang ama ni Sarah at si Sarah mismo. Hindi rin pala ito ang mahina at kawawang babae na iniisip niya. Napailing si Hannah sa sarili. Napakatanga mo, Hannah, bulong niya sa isip.
Biglang nagliwanag sa isip niya ang lahat. Kaya pala madaling nag-file ng annulment si Sarah. Kung tutuusin, wala namang mawawala sa kanya. Isang asawang nagtaksil lamang at nagsisinungaling para magmukhang kahanga-hanga sa ibang babae. Sa isip ni Hannah, parang biglang naging malinaw ang lahat. Ano bang inaasahan ni David? Na manatili si Sarah sa tabi niya habang tinatanggap ang lahat? Na patuloy siyang mamahalin kahit ganun siya? Sa totoo lang, para din siyang si Louis. Ibang mukha nga lang, pero parehong klase ng lalaki. Umiikot ang ulo ni Hannah. Hindi na niya kayang magpanggap na parang maamong kuting. Pero hindi rin siya pwedeng gumawa ng eksena sa loob ng korte, lalo na sa harap ni Sarah. Mahinang bumulong siya kay David. Kailangan kong umalis. Tumayo siya, kinuha ang kanyang bag. Tahimik siyang naglakad sa gilid ng pader patungo sa pinto. At bago niya pa man namalayan, nasa labas na siya ng gusali ng hukuman. Mainit ang sikat ng araw, halos nakakasunog ang hangin. Bigla niyang hiniling sa sarili na sana ay may malamig na tubig. Hindi lang para inumin, kundi para ibuhos sa ulo niya, para gumaan ang pakiramdam. Tumayo siya sa gitna ng sidewalk ng ilang segundo. Pagkatapos, halos tumakbo siyang lumayo mula sa gusali ng korte. Samantala, si Sarah ay may kakaibang iniisip. Natakot siya na baka maawa siya sa babaeng naging kabit ng kanyang asawa. Hindi naman niya iniisip na lahat ng asawa ay banal at lahat ng kabit ay masama. Hindi ganoon kasimple ang buhay. Ayon sa kwento ni Tina, ang babaeng yon ay parang batang babae lang na madaling malinlang. Isang babae na akala ay nakahuli siya ng ibon sa buntot. Pero nang hawakan niya ito, napagtanto niyang isang kalbong gansa lamang ang nasa kamay niya. Nang malaman ng ama ni Sarah ang tungkol sa annulment, agad itong nagtanong. Hindi ka na ba magbabago ng isip? Marami akong nakitang babae na kalaunan ay pinapatawad ang kanilang asawa. At pagkatapos, mas gumaganda pa ang buhay ng pamilya nila. Malungkot nang umiti si Sarah. Hindi na magbabago ang isip ko, Dad. Marami na rin nagsabi niyan sa akin. Tumigil siya sandali. Pero hindi lahat ng pagtataksil ay pareho. Para kay David, hindi ito simpleng pagkakamali. Hindi rin ito panandali ang kahinaan. Matagal na pala niya akong kasama dahil komportable lang siya. Huminga siya ng malalim. Komportable siyang magkaroon ng trabaho sa kumpanyang tinulungan mo siyang mapasukan. Komportable siyang tumira sa bahay na to. Komportable siyang magpahinga habang ang iba ang nag-aayos ng mga problema niya. Napailing si Sarah. Hindi naman siya tanga. Alam niyang nilaktawan niya ang maraming mahihirap na hakbang sa buhay dahil naging asawa ko siya. Sandali siyang tumingin sa malayo. Pero kahit kaunting respeto man lang, pwede sana niyang ipakita Kahit huwag na niyang banggitin dun sa babaeng yon. Kahit hindi niya na ako siraan araw-araw, tinawag niya pa akong bossy, malamig, at parang reyna ng yelo. Napailing ang ama ni Sarah. Talagang kalokohan yon. Lumapit ito at mahigpit na niyakap ang anak. Sa katunayan, isang araw pa lang matapos mag-file ng annulment ni Sarah, tinanggal na ni Mr. Torres, ang kanyang ama, si David sa kumpanya. Matagal niya na itong gustong gawin. Pinagtitiisan lamang niya ang lalaking yon dahil mahal niya ang kanyang anak. Ngayon, may dahilan na siya at hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan. Samantala, sinubukan ni David na panatilihin ang kanyang composure. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya nagawa. Tahimik na nakinig si Mr. Torres habang pilit pinapanatili ni David ang dignidad ng kanyang boses. Pero halatang hindi na ganun katibay ang tindig nito. Naintindihan ko po ang nararamdaman ninyo, Mr. Torres. Medyo formal nitong sabi, bagamat kulang sa tunay na kumpiyansa. Pero naniniwala ako na objective kayong tao. Hindi niyo po siguro hinahalo ang personal na problema sa trabaho. Kung sakaling hingan ako ng reference ng susunod kong employer, maaari ko po bang asahan ang tulong ninyo? Malumanay nang umiti si Mr. Torres, pero malamig ang sagot niya.
Sa kasamang palad, Mr. Gonzales, nahalo ko ng negosyo at personal na buhay ng sobra-sobra na ako mismo ay nandidiri sa sarili ko. Saglit siyang tumigil bago nagpatuloy. Kung inaplayan mo lamang ang trabahong yun noon sa pamamagitan ng ordinaryong job posting, malamang 6 na buwan lang tayong nagkasama at matagal na tayong naghiwalay ng landas. Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Siyempre, hindi ko sisirain ang resume mo. Ilagay mo kung ano ang gusto mong ilagay. Pero wag mong asahang ire-rekomenda kita sa kahit na sino. Tumingin siya ng diretso kay David. Pwede kang ang payuhan ang mga kakompetensya ko na kunin ka sa isang mahalagang posisyon. Pero iisipin nilang binubiro ko sila. Naniniwala pa rin ako sa desenteng paraan ng pagninegosyo. Tahimik na pinagmasdan ni Mr. Torres si David. Kita niya kung paanong pilit nitong itinatago ang pagkainis at pagkalito. Hindi niya itinuturing ang sarili na mapaghiganti. Pero sa pagkakataong yon, hindi rin niya ikinahiyang masiyahan. Samantala, sa bahay, nag-impake na si Hannah. Isa-isa niyang inilalagay sa maleta ang kanyang mga gamit. Pati na rin ang mga regalo, ang mga damit, pati na rin ang maliliit na bagay na minsan ay nagpaalala sa kanya ng mga pangarap niyang akala niya'y malapit na niyang makuha. Habang nag-aayos, tahimik niyang pinapagalitan ng sarili. Kaya ka malas, Hannah? Kaya palagi kang napupunta sa maling lalaki? Dapat noon pa, inalam mo ng lahat. Dapat hindi ka umasa sa swerte. Pero sa ngayon, iisa lang ang mahalaga. Kailangan niyang mailabas ang lahat ng gamit niya bago pa dumating si David. Kailangan niyang makaalis ng tahimik at mabilis. Bigla siyang kinabahan. Napansin niyang sobrang abala niya sa pag-iimpake. Hindi pala niya narinig ang tunog ng susi sa pinto. Napalingon siya. Agad niyang inayos ang kanyang sarili at nagkunwaring kalmado. Pero nang nakita niya kung sino ang nasa pintuan, napatitig siya. Si Sarah. Samantala, si David naman ay galing sa korte. Pagod na pagod siya. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip. Pakiramdam niya, mas mahirap pa ang araw na ito kaysa sa pagtatrabaho noon sa taniman ng gulay ng kanyang mga magulang sa probinsya. Oo, galing siya sa simpleng pamilya. Yung tipong may bakuran na tinataniman ng gulay para may mailagay sa hapag. At ano naman ngayon kung ganon ang pinagmula niya? Hindi naman yon nakakagulat. Kung tutuusin, ganon pa din naman si Hannah. Kahit pa magpanggap itong parang sosyal at walang pakialam sa buhay, pareho lang sila. Pareho silang galing sa ordinaryong buhay. At marahil yun din ang dahilan kaya sila nagkaintindihan. Sa isip ni David, kailangan lang niyang kumbinsihin si Hannah tungkol doon. Hindi niya kayang mawala ng lahat sa loob ng iisang araw. Ayaw niyang mawala ang natitirang komportable niyang buhay. Ayaw din niyang mawala ang kanyang kabit. Kailangan niyang pakalmahin si Hannah. Kailangan niyang kumbinsihin ito na manatili. At sa tingin niya, hindi naman yun magiging ganoon kahirap. Wala naman itong mapupuntahan agad sa gabing yon. Hindi rin madaling makahanap ng bagong apartment sa loob lamang ng ilang oras. Ang plano ni David noon ay bago pa dumating ang araw ng annulment, nakahanap na sana siya ng maayos na trabaho. Pero hindi ganoon ang nangyari. Ang mga trabahong inaalok sa kanya ay kulang sa sahod o sobra ang oras ng trabaho. Ang iba, halos 12 oras sa isang araw. At ang iba naman, mababa ang sweldo para sa posisyon na nasanay siya. Sa totoo lang, mas kailangan niya ngayon si Hannah kaysa sa kailanman. Kailangan niya itong kasama upang hindi siya tuluyang masiraan ng loob. Kapag nakahanap na siya ng disenteng trabaho, doon niya naiisipin ang susunod na hakbang. Pagdating niya sa bahay, napansin niyang sarado ang pinto. Pero hindi yun nakalak. Napailing siya. Napaka-kampante talaga ng babaeng to, sa isip ni David. Paano kung may basta na lang pumasok? Marami pa naman akong gamit dito. May mga bagay pa siyang kailangang ilabas bago pa tuluyang dumating si Sarah para kunin o ipaayos ang kung anumang natira. Pero kahit paano, nakahinga siya ng maluwag.
Mukhang hindi pa naman umaalis nang biglaan si Hana. Mula sa loob, may naririnig pa siyang mahihinang halakhak. Boses ng mga babae. Nanggagaling yon sa kusina. Dahil sa gulat at pagod, nakalimutan pa niyang magtanggal ng sapatos. Diretso siyang naglakad papunta roon. At pagdating niya sa pintuan ng kusina, napahinto siya. Sa ibabaw ng dining table ay may nakahandang mga mangkok ng strawberry, mga candy, iba't ibang prutas, merong cake at isang bote ng malamig na champagne. At sa harap ng mesa, komportableng nakaupo na parang matagal ng magkaibigan ay sina Hana at Sarah. Pareho silang tumingin sa kanya at halos sabay na bumati. Hello! Walang init, walang galit, walang halatang pait at pagkatapos nagkatinginan pa silang dalawa at marahang nagtagay. Sandaling walang lumabas na salita sa bibig ni David. Hanggang sa ang mga tanging nasabi niya ay, "Nagdiwang pa talaga kayo." Kalmadong sumagot si Sarah. "Bakit hindi? Nagse-celebrate kami." Bahagya siyang napangiti. Araw ito ng pag-alis ng mga pabigat sa buhay. Napakagat ng panga si David. At ako ang tinutukoy mong pabigat? Siyempre. Kung ikaw ang nakaisip niyan, hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Tumaas ang kilay ni David. Sige, naiintindihan ko. Ganti ng isang babaeng niloko. Fine. Pero ikaw, Hana, tumingin siya rito. Anong kinalaman mo sa selebrasyong to? Hindi mo ba naalala? Sinabi ko sa'yo na mahusay gumamit ng tao si Sarah para sa sarili niyang interes. Tama ka naman sa maraming bagay. Nagkakamali ka kung iniisip mong naawa siya sa'yo. Hindi kanyang kaawaan. Halos magiliw ang tono ni Sarah nang sumagot ito. Kitang-kita ko naman na hindi ka naaabala sa pagsisinungaling. Pagkatapos ay tumingin si David kay Hana at biglang nag-iba ang tono niya. Mula sa emosyonal na lalaki, naging parang negosyante. Hana, tara na. Ipahakot na natin ang mga gamit mo. Pero hindi man lang tumayo si Hana. Sa halip, lalo pa siyang umayos ng upo. Kumuha siya ng pinakamalaking strawberry mula sa mangkok at saka siya nagsalita. Malinaw, diretso at may kakaibang lamig. Curious lang ako. So, anong karapatan mo kung bakit mo ako inuutos-utusan? Napatingin si David sa kanya. Hindi mo naman ako formal na inaya na pakasalan. Ang pag-imbita mo sa akin na tumira dito, hindi yun proposal. Ngumuya siya ng dahan-dahan bago nagpatuloy. At pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan mo, itinuturing ko ang sarili ko na malaya. Tumahimik ang buong kusina. Pagkatapos ay mahinang dinugtungan ni Hana ang kanyang sinabi. Nakapag-impake na ako ng mga gamit ko. Nakikipagkwentuhan lang ako ngayon sa may-ari nitong bahay. Tumingin siya kay Sarah at bahagyang napangiti. Maayos naman kaming nagkakaintindihan. Pagkatapos, muli niyang binalingan si David. Ikaw, pwede ka nang umalis at gawin ang gusto mo. Wala naman akong habol sa'yo. At habang nakatitig siya ng diretso kay David, ramdam sa mga mata niya na tapos na ang lahat. Bahagyang kumunot ang ilong ni Hana. Parang batang nandidiri kapag nakakakita ng gagamba o palaka. Natawa siya ng bahagya. Ang drama mo naman. Hindi yun nagustuhan ni David. Napangisi siya ng may halong pangungutya. Mas bagay sa'yo ang dati mong papel. Yung nagpapanggap kang inosente. Doon ka may silbi. May mga regalo ka. May mga biyahe. May mga lalaki nagbibigay ng lahat ng gusto mo. Napailing siya. Kaya nagkakamali ka, Hana. Huwag mong isipin na katulad mo si Sarah. Tumingin siya kay Sarah. Siya kasi mayaman. Anak ng mayamang ama. Kaya siya matapang. Kasi alam niyang hindi siya mawawalan ng suporta. Pagkatapos ay muli niyang binalingan si Hana. Pero ikaw, isa ka lang dating girlfriend ng isang street musician. Babalik ka rin sa probinsya mo. Magbibilang ng sahod ng mga trabahador sa laging company. Sa tingin mo ba pakakasalan kita? Napatawa siya ng mapait. Sino ang magpapakasal sa babaeng tulad mo? Ang gusto mo lang naman ay makuha ang lahat ng kaya mong makuha mula sa isang lalaki. Ginagamit mo lang sila at kapag tapos ka na, magpapanggap kang inosenteng biktima. Kung may karapatang akusahan ako ng pagsisinungaling,
Siguradong hindi ikaw yun. Pati nga yung gitarista mong boyfriend, malamang hindi ka natatanggapin. Siguro may nakita na siyang masimple, yung walang arte at walang ilusyon. Biglang nagsalita si Sarah. Mahinahon ang boses niya pero malinaw at matatag. Sapat na napatingin si David sa kanya. Tama ng palabas mo, kontrolin mo ang sarili mo at kunin mo ng mga gamit mo. Ang tono niya ay parang isang ina na pinagsasabihan ang isang bastos na teenager. Habang nangyayari yon, tahimik lang si Hannah. Patuloy siyang kumakain ng strawberry. Parang wala siyang narinig na kahit anong insulto. Sa isip ni David, napahiya siya. Isipin na lang na kailangan niyang maghalungkat ng damit sa mga aparador habang naririnig ang halakhakan ng dalawang babae sa kusina. Hindi niya yon kayang gawin. Bigla siyang tumalikod, ibinagsak niya ang susi sa sahig. Malakas niyang isinara ang pinto at umalis. Napabuntong hininga si Sarah. Hay nako, isang matandang lalaki pero parang batang nagtatampo. Napailing siya. Pasensya ka na kung nagulo kita sa plano ko. Hindi ko inaasahang ganun siya magre-react. Akala ko may mas dignidad pa siya. Sumagot si Hannah, kalmado rin. Hindi ako nagulat. Ang mga lalaking tulad niya, walang respeto sa kahit sino sa atin. Tumango si Sarah. Hindi naman ako santo. Tama siya. May pagka-calculator ako. Alam ko yon. Pero siya nagpanggap na respectable. Para lang mapanatili ako. Tumingin siya kay Sarah. Hindi ako nagsisinungaling sa kanya. Sinabi ko sa kanya kung sino ko, kung saan ako galing, kung anong sitwasyon ko, at kung anong kailangan ko. Hindi ko kailangan ng paraiso, kailangan ko ng suporta, ng patron. Alam niyang lahat ng yon. Napailing si Hannah. At ngayon siya pang galit. Ilang sandali silang natahimik. Pagkatapos ay nagsalita si Hannah. Babayaran na kita. Naalala ni Sarah ang kanilang usapan. Salamat. Hindi lahat ng babae ay mananatili dito para hintayin siyang dumating at magpanggap na masaya. Ngumiti si Hannah. Hindi rin naman lahat ng babae ay mag-iisip ng ganitong plano. Kinuha niyang pera mula sa mesa. Maayos na nakasalansan ang mga papel na pera. Habang inaabot yon kay Sarah, nagpatuloy siya. Noon, nakita kita sa pintuan. Akala ko magkakaroon ng malaking eskandalo. Handa na sana akong ipagtanggol ang sarili ko, tulad ng isang babaeng may maleta. Ngumiti siya ng bahagya. Dapat galit ka sa akin eh. May karapatan kang kamuhian ako. Sigurado akong sinabi ni David na isa akong makasariling babae. Mahinang napatawa si Sarah. Pero totoo. Totoo naman, mahilig akong mahalin ang sarili ko. Pero sayang naman kung gagamitin ko ang lakas ko para sa galit. Napatingin siya kay Hannah. Sa totoo lang, nagpapasalamat pa nga ako sa'yo. Dahil dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, baka hanggang ngayon, nasasayang pa rin ang buhay ko sa lalaking yon. Hindi lang pala siya manloloko. Tao rin siyang may maliit na pag-iisip. Ngumiti si Hannah. May bahagyang kasiyahan sa kanyang mukha. Tama ka, ganun nga siya. Pagkalipas ng ilang buwan matapos ang lahat ng nangyari, unti-unting nagbago ang buhay ng 3 taong minsang pinagtagpo ng kapalaran. Si David, ang lalaking minsang naniwalang kaya niyang pagsabayin ang dalawang buhay. Tuluyan ang nawala ng lahat. Tuluyan ang nawala ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki noon. Ang trabaho at wala na rin siyang apartment na akala niya'y bahagi ng kanyang tagumpay. At higit sa lahat, wala na rin ang 2 babae na akala niya'y patuloy na iikot sa kanyang paligid. Sinubukan niyang maghanap ng bagong trabaho. Pero sa mundo ng negosyo, mabilis kumalat ang balita. Hindi man siya siniraan ni Mr. Torres, sapat ng katahimikan nito upang maunawaan ng iba ang totoo. Unti-unti, napilitan si David na tanggapin ang mga trabaho na dati ay hindi man lang niya napapansin. Mga trabahong mas mababa ang sahod, mas mabigat ang oras, at sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang naaalala kung paano siya nagkamali. Samantala, si Hannah ay nagpatuloy sa kanyang buhay sa lungsod. Hindi na siya bumalik kay Lewis at hindi rin siya naghanap agad ng bagong lalaki na aasahan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sinubukan niyang umasa sa sarili niyang kakayahan.
Hindi man naging perpekto ang kanyang landas, natuto siyang maging mas matatag, mas totoo sa sarili, mas maingat sa mga pangako ng iba. At paminsan-minsan, kapag naaalala niya ang araw na yon sa bahay, napapangiti na lang siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil natuto na siya. At si Sarah, ang babaeng tahimik na naglakad palayo sa isang kasal na puno na ng kasinungalingan, ay muling natutong mabuhay para sa sarili. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, mas naging malapit siya sa kanyang ama. At higit sa lahat, pinahalagahan niya ang kanyang relasyon sa anak niyang si Julia. Isang araw, habang naglalakad siya sa parehong cafe kung saan nagsimula ang lahat, napansin niyang pareho pa rin ang mundo. May mga taong nagmamadali, may mga taong nagkakape, may mga taong nagmamahal, at may mga taong natutong magpaalam. Ngumiti siya at nagpatuloy sa paglalakad. Sa buhay, hindi lahat ng relasyon ay tumatagal. May mga taong dumarating upang turuan tayo ng leksyon. Hindi ng habang buhay na pagmamahal. Ang kasinungalingan ay maaaring magbigay ng panandaliang kaligayahan. Pero ang katotohanan, kahit gaano kasakit, ang siyang nagpapalaya sa atin. Ang isang taong tunay na nagmamahal ay hindi kailanman kailangang magsinungaling upang manatili sa iyong buhay. At ang taong totoo na may respeto sa sarili ay marunong lumayo sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Sa huli, hindi ang mga taong nananakit sa atin ang nagtatakda ng ating kinabukasan, kundi ang mga desisyong ginagawa natin matapos ang sakit. Dahil minsan, ang pinakamagandang simula sa buhay ay nagsisimula sa matapang na pagwawakas.